sa oras pong ito mga kapatid, binabati po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Diyos at magandang umaga po sa ating lahat. At sa araw na ito, akin po ipagpapaunang sabihin sa inyo, ang mga pag-aaralan po natin ay maaari pong makasakit ng ating kalooban. Maaari po itong makabangga ng ating mga pride, pero ito po ay kailangan kasi nating marinig. Amen. Sa simbahan po kasi mga kapatid, kapag tayo po ay nagsimba at ang mga bagay na gusto lang natin gusto lang nating marinig ang gusto nating marinig, hindi po tayo ulad sa pananampalataya. Kung lagi na lamang po kayong tuturuan ng mga magpatuloy kayo, wala pong problema doon mga kapatid. Pero kapag hindi nyo po naririnig yung mga masasakit na salita na nanggagaling po sa Panginoon, hindi po tayo matututo. Okay? Hindi po tayo matututo. Kaya pinagpapauna ko po sa inyo, ihanda nyo po ang inyong mga sarili. Maaring may tataas ang kilay, maaring mayroong parang wala lang. Pero sana po, ako po ay umaasa na tayo po ay nandito dahil gusto nating baguhin tayo ng Diyos. Kasi kung tayo po ay nandito, at hindi po natin iniisip sa harapan ng Diyos na Panginoon, gusto ko pong magbago. Hindi ko alam kung paano. Ngunit naniniwala ako sa iyong salita. Kapag akin itong marinig, yun yung mga bagay na dapat kong baguhin. Okay? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa ating pong doktrina. At ito po ay itinuro ko po sa Bible study. Minabuti ko pong itawid mga kapatid dito sa doktrina sapagkat sa Bible study ay hindi naman po ganun karami ang mga kapatid na dumadalo. At sayang po mga kapatid kung ito po ay hindi po natin maririnig. So sa oras na ito, handa na po ba tayo mga kapatid? Amen. Praise the Lord. So sa oras na ito mga kapatid, ang pag-aaralan po natin, how can we help our church? Amen. Paano po natin matutulungan ang ating simbahan? Usually mga kapatid, kapag ang isang tao ay inimbitahan mo sa simbahan, kung minsan ikaw po ay makakaranas ng ano ba ang mga binibigay sa simbahan nyo? Ano ba ang mga pinamimigay? Kasi dito sa mga simbahan ating nasumpungan, may mga binibigay sila. May mga pakain sila pagtanghali, may mga pang-grocery pa, may mga pang-bigas pa. Okay? So, usually, kapag ikaw ay nag-invite, iniisip, ano ang pwedeng maitulong sa akin ng simbahan? Okay? Mga kapatid, ito pong tulong, na how can we help our church? Itong tulong na ito, mga kapatid, ay hindi po usually na iniisip natin na ang simbahan ay tumutulong mga kapatid sa atin. Amen. Palagi. Okay? Tandaan niyo po, kung kayo po ay nakakakita ng mga kasimbahanan na namimigay po ng mga pagkain sa kanilang mga miyembro, hindi po gumagawa ng pera ang simbahan. Amen. Nasa loob ng simbahan may pagawaan ng pera para bumili ng mga pagkain, para ibigay sa miyembro. May pinanggagalingan po ang mga tinatanggap ng mga tao na nagsisimba. Kaya wag natin sabihin, ang simbahan namin, mayaman ang simbahan namin. Bakit Kasi marami silang pinamimigay. Ikukumpara naman natin sa ating simbahan, maliit na ang ating simbahan. Di ba? So anong itutulong ng simbahan? So anong ibig sabihin mga kapatid? Kung kayo po ay nakaka-experience na nabibigyan kayo ng mga simbahan, pagpapala yun mula sa Diyos. Pero tatandaan nyo po, kaya nakakapagbigay ang simbahan sa kanyang mga miyembro o sa mga taong nagsisimba sapagkat mayroong resources na pinanggagalingan. Liban sa Panginoon, meron pong mga tinatawag na giver sa loob ng simbahan. Amen. Kaya, may natatanggap ang isang tao, meron pong itinutulong ang isang simbahan sapagkat meron pong mga taong nagsasakripisyo na mag-donate sa simbahan. Kaya kung ikaw ay wala, tumatanggap ka, good for you. Binibless ka ng Panginoon. Pero itong bagay na ating matututunan mga kapatid, ang layunin nito, alisin po tayo sa mindset na kung saan mga kapatid, gusto mo ikaw na lang ng ikaw ang binibigyan. Alam niyo mga kapatid, bihira po sa isang tao
na nag-iisip na kung ako pagpapalain mo, Panginoon, gusto kong tumulong sa aking kapwa. Gusto kong tulungan ang aking mga magulang, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kakilala, higit at lalo na ang aking simbahan na kinabibilangan. Bihira po yan. Kasi po, tayo pong mga tao, nai-stuck po tayo sa tinatawag na pangangailangan. Isang rason din kung bakit hindi po tayo makapaghandog sa Panginoon ng isang handang paghahandog, pinagplanuhang paghahandog, pinaghirapang paghahandog, ay sapagkat lagi mong iniisip na kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay mawawalan. Hindi natin nakikita, mga kapatid, na kapag ikaw ay nagbigay sa gawain ng Diyos, mga kapatid, hindi lang basta ikaw ay nagbigay. No? Ang gawain ng Diyos ay iyong pinagpapala upang makapag-operate po ng maayos. Nakuha ninyo? Lahat po ng ating natatamasa sa loob ng simbahan, dito na lang sa ating simbahan, mga kapatid, yung hangin ng electric pa na yan, ng mga ilaw na yan, hindi po galing yan, mga kapatid, sa kung saan. Yan po ay galing sa mga kapatiran, sa mga tao, mga kapatid, sa mga bisita rin, na mga bumisita sa atin, na kapag sila po ay nagbigay ng offering galing sa puso, kaya po nabibili yan mga yan. Hindi po yan tinanim tapos bigla na lang lumilitaw. Nakuha natin? So how can we help our church? Ngayon po, mga kapatid, ang sabi dito, to effectively contribute to your church, focus on active participation, both spiritual and practically, alongside fostering unity and supporting its ministries. Sa madaling salita, mga kapatid, para daw effectively, maging epektibo tayong makapag-contribute, makapaglaan, makapagbigay, mga kapatid, sa ating simbahan, mag-focus daw tayo, mga kapatid, saan? Active participation. Okay, mamaya po, pag-aaralan natin ng maigi yan. Ang sabi dito, consider volunteering your time, sharing your talents, and offering financial support when possible. Additionally, nurture a positive attitude, engage in meaningful relationships with fellow members, and pray for the church growth and impact. Ngayon, here is a more detailed breakdown, mga kapatid. Una, sinabi dyan, para matulungan daw po natin ang ating simbahan, ang sabi, kailangan po natin ang tinatawag na active participation. Okay? Active participation. Kailangan po ng isang tao na ipakita ang kanyang pagiging active. Nakuha ninyo? Okay? Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ibig sabihin ng pagiging aktibo, ito po yung mga tao, halimbawa po, ito po yung halimbawa, mga tao na kung saan, kapag yayayain mo ng simbahan, wala silang panahon. Pero pag yayayain mo sa gala, dun sila active. Okay? May mga tao naman, mga kapatid, pag yayayain mo ng Bible study, papalapit sa Panginoon, ayaw. Pag basketball, active. Kahit labahan, pwede iwan. Kahit girlfriend, pwede iwan. Dahil gusto niya, may pakikinabangan siya at may interest siya doon sa iniaalok sa kanya. So tandaan po natin, para maging active po ang isang tao sa pananampalataya niya sa Panginoon, maging active po siya sa loob ng simbahan, kailangan po, mga kapatid, ang kanyang isipan ay nasa Panginoon. Ako po, mga kapatid, hindi po natin may kakaina. Hindi po lahat ng nasa simbahan naiintindihan niya bakit siya nasa loob. Amen. Meron naman po nasa loob ng simbahan dahil may sakit siyang insomnia. Pag sa simbahan kasi nakakatulog siya. Okay? Meron naman po mga tao, mga kapatid, na nasa loob nga ng simbahan pero ang isip nasa malayong dimensyon. Okay? Iniisip niya paano siya mag-Mobile Legend. Iniisip niya paano siya maglalaro. Iniisip niya, etc. Ibig sabihin, okay, pakinggan niyo kung kayo po ay isang taong nagsimba dahil gusto niyong makilala ang Panginoon at gusto niyong baguhin kayo ng Panginoon, nasa tamang kaisipan kayo. Pero kapag kayo ay pumasok ng simbahan at hindi nyo alam ang gagawin ninyo at hindi nyo nabivisualize kung saan ka papunta pagdating ng panahon, tatandaan nyo po, lahat tayo mamamatay.
Kapag tinanong mo ang tao saan mo gusto pumunta, sa langit o sa impyerno, sasabihin ng lahat langit. Pero pag tinanong mo, paano ka namumuhay? Kalangit-langit ba ang iyong pamumuhay? Gusto mo sa langit, tungit ka ng tungit? Gusto mo sa langit, mga kapatid? Kung ano-anong bisyo mo? No? Sabi nga ng isang preacher, mga inaatupag mo, mga kung ano-anong pinagsisingot mong pandikit ng kahoy. Mga kapatid, may mga kapatid pagkakataon na kung saan hindi iniisip ng tao, mga kapatid, ng kanyang kahinatnan. Gusto ko pong ilagay ang inyong kaisipan, kayo mismo ang maglagay sa inyong kaisipan. Langit ba o impyerno? So pag natukoy mong langit ka, sige, makinig ka sa akin kung gusto mo sa langit. Makinig ka. Ang sabi ng Biblia, focus on active participation. Kailangan mong mag-focus, mga kapatid. Kailangan mong maging aktibo, mga kapatid, sa tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, mga kapatid, huwag ninyong pabayaan, huwag ninyong kalilimutan, mga kapatid, ang pagdalo sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, kung yun nga mga session ng mga barkada mo, hindi mo nakakalimutan, kahit pagod na pagod ka galing trabaho, uuwi ka. Sino sa inyo dito may ugali na kapag sa magulang ang damot, pag sa barkada kahit pagkano? Sino sa inyo, mga kapatid, pag sa kasintahan, buhos ang lahat, pagdating sa magulang, walang pakialam? Okay? Pagdating sa barkada, active na active. Tingnan ninyo, mga kapatid, isipin ninyo. Isipin nyo maigi. Sino po ba ang mga sinasamahan ninyo tuwing weekdays? Okay? Tukuyin ninyo. Sino-sino? Ang mga kasama nyo ba ay mga taong naglilingkod sa Diyos? O hindi? So kung matukoy mo ngayon na ang mga kasama mo sa bahay, ang mga kasama mo sa trabaho, ang mga kasama mong kaibigan, ay hindi naglilingkod sa Diyos, sa tingin mo saan kanila dadalhin? Nakikita nyo? Kung sila hindi naglilingkod sa Diyos, isang siguradong bagay, mga kapatid, hindi man 100%, malaki ang tsansa na sila po, pagdating ng paghukom, ay hindi po maligtas. So ngayong ikaw ay naririto at nakakapakinig ng salita ng Panginoon, ano pwede mo magawa? Kung ikaw ay tunay na kaibigan, dalhin mo sila kay Kristo. Dalhin mo sila sa simbahan. Hindi yung ikaw, mga kapatid, ang nadadala ng mga taong yun. Hindi nga nila alam ang daan papunta sa Panginoon. Simbahan nga, hindi nga nila matanggap sa buhay nila. Daan pa kaya papunta sa Diyos? Nakuha ninyo, mga kapatid. So dapat tayong mga tao na nakakapakinig ng salitang ito ng ating Panginoon, maging aktibo po tayo sa pagdalo sa gawain. So mga kapatid, maging active po tayo. Okay? Hindi yung active tayo sa mga bisyo, tungitan, mga kung ano-anong session. Active tayo pagdating sa Panginoon, wala tayong oras. Naalala niyo yung kanta ni Basilio? Sabi niya, ano sabi ni Basilio daw? Bakit daw siya, wala daw siyang time sa Panginoon? Paano kung ang Diyos na daw ang mawala ng time sa Kanya? Alam niyo, mga kapatid, nung sa kanta niya yun yung kumukuha ng attention ko, mga kapatid, nung narinig ko yung kanta niya. Tama naman eh. Pag sa'yo, pag sa Panginoon wala kang time, paano kapag ang Diyos nawala na sa'yo ng panahon? Saan ka? Ha? Nakuha natin, mga kapatid. So ulitin ko po, tayo daw po, huwag natin pababayaan ang pagdalo sa gawain. Ngayon, mga kapatid, para sa atin pong benepisyong lahat, pag sinabing huwag pabayaan, ibig sabihin, importante yun. Kung paanong importante ang iyong anak, na huwag mong pababayaan, ang iyong anak, ang iyong nanay, ang iyong kasintahan ay importante sa iyo, hindi mo pinababayaan. Lagi kang tama sa oras. No? Kung paano hindi ka nagpapabaya, hindi ka rin dapat nagpapabaya pagdating po sa gawain ng Diyos. Nakuha natin, mga kapatid. Pag sinabi pong huwag pabayaan ang pagkakatipon, ito po yun, gaya po nito. Nagkakatipon tayo. Ano po ba ang pinag-aaralan at pinag-uusapan natin? Ang Panginoon.
Hindi po chismis ang ating pinag-uusapan dito mga kapatid, kundi ang Panginoon, ang kanyang aral. So kailangan po nating dumalo. Ngayon, pakinggan niyo po, ang sabi ng Biblia, ang aking tupa. Sabi ng Panginoon, ang aking tupa ay makikinig ng aking salita. Okay? Nagpaliwanag o nagbigay ng isang aral ng Panginoon na ang tupa daw niya ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pag sinabi mong tupa, sa hindi po nakakaalam, ang tupa po mga kapatid ay isang hayop na kung saan walang depensa. Pusa, anong depensa ng pusa? Pakalumot. Aso, pangagat. Alam niyo po ba na ang isang hayop na ito, na kung saan ay tawagin ay tupa, wala po silang pangdepensa sa kanilang sarili. Pag kinatay po yan at pinatay, lumuluha lamang po yan mga kapatid. At ang isang tupa, kapag naglagay ka ng harang mga kapatid, kahit na mababang harang lang, hindi po yan lulukso. Hindi po yan tatawid sa kabila. Kapag nakita nilang may harang, may boundary. Ibig sabihin, disiplinado po ang isang tupa. Hindi po yan katulad ng kambing. Nauna pa sa pasahero yan sa tricycle. Nauna pa yan mga kapatid. Ewan ko kung nakakakita kayo yan. Diyan po sa amin sa Vista, minsan nabibiro. Alos, first time ka na. Saan? Yung mga kambing sa Vista, may hilig po yan mag-ano-ano sa tricycle. Minsan sa ibabaw. No? Ang kambing po nanunuwag. Tama? Pag hinila mo, umatras. Pag tinulak mo, aabante. Matigas po ang ulo ng kambing. At ang sabi po ng Biblia, may dalawa pong bagay na tinukoy sa tao. Either na ikaw po ay kambing o ikaw po ay tupa. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang aking tupa ay makikinig ng aking salita. So ibig sabihin, kapag ang isang tao po ay hindi po nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi siya tupa ng Diyos. Ano po siya? Kambing. Kaya tandaan niyo po ito mga kapatid, totoo po ito. Hindi po lahat ng tao ay tupa. Hindi po lahat ng nasa simbahan mga kapatid ay tupa. May mga kambing po talaga sa loob. Ngayon, i-analisa natin ang ating sarili. Kung hindi ka nakikinig, hindi ka tupa ng Diyos. So kung nakikinig ka ngayon, ibig sabihin, baka may liwanag na nasisilayan sa'yo. Baka ikaw ay tupa ng Diyos. Kaso, ang problema, kung ang iyong pinakinggan ay hindi mo naman isasagawa sa buhay mo, niloloko mo naman ang sarili mo. Yan ang sabi naman ni Santiago, mga kapatid. Kung ang salita ng Diyos na ating naririnig ay hindi po natin ginagawa o tinutupad sa ating buhay, dinadaya po natin ang ating mga sarili. Nakuha natin mga kapatid. So huwag po natin dayain ang ating mga sarili. Dumalo po tayo mga kapatid, paulit-ulit na po natin itong pinag-aaralan. Ngayon mga kapatid, ay challenge nyo lahat ng mga kapatiran. Kung kami ayaw niyong paniwalaan na binabasa namin ang salita ng Diyos na kayo po ay dumalo sa gawain, dalhin na rin natin yung mga ating mga senior pastor. Ito ay tinuturo din nila na huwag natin kalilimutan ng pagdalo sa gawain. Hindi pa rin nakikinig. Ito, mga kapatid, pakinggan niyo maigi. Kung si Jesus na ba ang mangaral dito at magsabi na dumalo kayo, dadalo na po ba tayong lahat? Hindi po ako naniniwala. Amen. Kasi ito salita to ng Panginoon eh. Right. Salita to ng Diyos. Kung sa salita pa lang ng Panginoon ayaw mong maniwala, kung may Jesus pang bababa, maniniwala ka pa ba? Hindi. Nakuha ninyo mga kapatid. So sabi, dumalo tayo. So kung kayo po mga kapatid ay bakante, ang ating pong Bible study ay Miyerkules. Ang ating prayer meeting, 6:30 mga kapatid hanggang alas 8. Okay? So yun po mga kapatid, mahalaga po bang daluhan yun? Mahalaga po yun. Mahalaga. Sapagkat yun po ay utos ng Diyos. Pag dumadalo tayo, pinapakita po natin mga kapatid, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Amen. Bakit ka dumadalo? Kasi tupa ka ng Diyos.
Pero kung alam mong Bible study, alam mong merong mga gawain, at ayaw mo talagang magsimba, hindi ka talaga tupa ng Diyos. Ako naniniwala, mga kapatid, ako umaasa na ang ating mga kapatid, ang ating mga bisita, babalik sila para makinig ng salita ng Diyos. Amen. Kasi alam nyo, mga kapatid, pagdating sa pag-ibig, hindi na po natin matututulan, mahal po tayong lahat ng Diyos. Pero tatandaan niyo po, mga kapatid, kung tayo po ay ayaw po nating mahalin pabalik ang Panginoon, wala pong kaligtasan na matatanggap po ang bawat isa sa atin. So, mga kapatid, naiintindihan po ba natin na dapat po tayong dumalo? Amen. Dumalo po tayo. Tama na po, mga kapatid, yung paglalaro mo ng simit, asida, mga sumpo, supo. Tumigil na, mga kapatid. Dumalo. Dumalo po kayo, mga kapatid, para kayo po ay lumago. Mga kapatid, bigyan ko po kayo Ang salita ng Diyos kasi masakit talaga. But, if the Word of God na iyong naririnig, yung salita ng Diyos, tatanggapin mo siya carnally. If you hear the Word of God carnally, pag sinabing carnally, sa makalamang paraan, hindi ka po magbabago. Pero kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos ng may kaseryosohan, na ikaw ay itinutuwid ng Panginoon, bagamat masakit, alam niyo po ang tamang response, pumikit ka tapos sabihin mo, sorry Lord. Amen. Sinasabi ng Panginoon, dumalo ka, aminado ka, hindi ka nadalo, pikit ka, tapos sabihin mo, sorry Lord, kaso hindi po sapat na nagsusorry ka lang. Amen. Kapag nagsorry ka, ayusin mo na. Dumalo ka, kapatid. Hindi yung PlayStation ka ng PlayStation, Counter-Strike ka ng Counter-Strike. Meron pa ba naglalaro niyan, mga kapatid? So, tatandaan niyo po, mga kapatid. Dumalo po tayo sapagkat yan po ang kalooban ng Panginoon. Okay? Naintindihan natin? Dumalo po tayo, mga kapatid. Pag ito pong salita na to ay lalabas pa rin sa kabila natin tenga at walang pagbabago sa ating buhay, bahala na po kayo sa inyong buhay, mga kapatid. Nasa sa inyo na po yan. Ngayon po, yung una natin pinag-aaralan para matulungan daw natin ang ating simbahan ay active participation. Ngayon, anong kinalaman ng pagiging aktibo para matulungan ang simbahan? Anong kinalaman nun? Dadalo lang ako. Anong naitulong ko? Okay? Una, ilalatag ko sa inyo. Pag sinabing church, hindi po yan yung simbahan, yung itong templo na ito. Amen. Pag nakakakita po kayo ng simbahan, pag sinabing simbahan, ang tunay po kasi ng meaning ng simbahan, tao po yun. Nakuha ninyo, mga kapatid, tao po yung simbahan, hindi po ito. Ito, physical lang to literal to Alam nyo, kahit na ito, magpatayo ka ng malaki na sabihin mong simbahan, kung wala pong tao sa loob yan, hindi po simbahan yan. Amen. Bakante yan, bakanting bahay ang tatawagin yan, o bakanting struktura. Kailan nagiging simbahan ang isang simbahan? Kapag may tao, kahit sabihin mo yung kubo na yan, mga kapatid, nakikita yung kubo na yan? Pwede mo bang sabihin simbahan yan? Hindi mo pwede sabihin simbahan yan. Pero, kapag ka may tao dyan sa loob, na mga naglilingkod sa Panginoon, nandiyan dyan sa loob, simbahan po yan. Amen. Nakuha ninyo? Pero kapag ang isang establishmento ay walang taong naglilingkod sa Panginoon, hindi po simbahan. Nakuha ninyo? So kailangan po natin makuha ang deep understanding o malalim na pagkaunawa na ang simbahan po ay tayo. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid hindi nyo ba nalalaman na kayo, ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Amen. Narinig nyo na yan? Sabi ng Panginoon, ang katawan daw po natin ay templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Okay? Kung ang templo daw ng Panginoon ay ating sisirain, sisirain ka rin ng Panginoon. Right. Alam niyo, totoo yan, mga kapatid. Kung meron man po dito hanggang ngayon nagbibisyo pa, huwag niyong hamunin ng Diyos. Amen. Ang sabi niya sa kanyang salita, ang katawan ninyo ay templo ng Panginoon. Kung yung templo na yun ay sinisira mo sa pamamagitan ng sabog, sinisira mo sa pamamagitan ng mga kung anong-anong usok, sinisira mo sa kung anumang bisyo, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang garantiya
ng Biblia. Ang sabi ng Panginoon, sisirain ng Diyos ang katawan mo. Kaya, kapag ikaw hindi ka tumigil sa bisyo, magkasakit ka, tapos tatawag ka sa Panginoon, swerte mo lang pag may Diyos pang nakinig sa'yo. Especially sa ating mga kapatid na binago na ng Panginoon, ayaw nyo pa rin magsipagtigil. Pag kayo po ay nagkaroon ng karamdaman at tinamaan kayo ng karamdaman, huwag nyong sisisihin ng Panginoon kung bakit kayo nasa banig ng karamdaman. Tatandaan nyo po mga kapatid, sa tuwing bumibili ka ng pangbisyo mo, pinapaganda lang yung pangalan eh. Pabili nga po marbles. Pero ang totoo talaga niyan, pabili nga po ng kamatayan. Amen. Kasi pinapatay mo ang sarili mo unti-unti, kapatid. Ano? Pinapatay mo ang sarili mo. Ngayon, mga kapatid, hindi mo ba maramdaman? Hindi ba totoo yan? Huwag mo antayin. Huwag mo hamunin ang Diyos. Dahil pag siguradong tinamaan ka ng karamdaman, mga kapatid, sigurado ka, mga kapatid. Swerte kung may makinig pang Diyos sa iyo. Kaya wag po natin hamunin, mga kapatid, ang ating Panginoon. So balik tayo, mga kapatid. Ang church po, kayo. Kahit mag-isa ka lang, nasa loob ka ng bahay mo, church ka. Kasi ang meaning, ang Tagalog po ng church, iglesia. Iglesia, kapag ang isang tao sumama sa isang tao, naglilingkod din sa Panginoon, kahit tatlo kayong nasa loob lang ng isang bahay, church po kayo, ang tawag dyan. Church, iglesia kayo ng Diyos. Ibig sabihin, mga tao kayo ng Panginoon. Naintindihan natin? So ngayon, active. Doon muna ulit tayo. Paano mo natutulungan ng iglesia kung active ako? Aba, mga kapatid, unang-una, hindi mo yata napapansin. Natutulungan mo yung gawain ng Panginoon na makapagpatuloy. Kasi kahit na magsagawa, mga kapatid, maglagay po tayo rito ng oras o maglathana pa tayo na sa ganitong araw may Bible study, kung walang dadalo, wala ring silbi ang plano. Amen. So, importante, unang-una pa lang, pag dumalo ka, natutulungan mo ang gawain ng Diyos, nasusuportahan mo, dagdag ka sa bilang. Huwag naman sana sa bilang ng mga natutulog. Doon sa bilang, mga kapatid, na gustong matuto. Nakuha natin, mga kapatid. So, kailangan natin dumalo. Yun po yung isa. Kapag dumadalo ka, natutulungan mo ang gawain ng Diyos na nagkakaroon ng listener at isa pang bagay, mga kapatid, ikaw ay natututo. Nakuha natin, mga kapatid. Ngayon po, ang sabi dito, being present and actively involved in worship services and other church activities demonstrates your commitment and encourage others. Okay? Ang sabi rito, mga kapatid, kapag nagiging present daw tayo, actively involved tayo, no? Nagiging sangkot po tayo sa mga gawain ng ating Panginoon, sa mga worship services, mga paglilingkod, mga activity, mga kapatid, ipinapahayag po nito yung ating pangako sa Diyos. Pag dumadalo ka sa Panginoon, dumadalo ka sa gawain, pinapakita mo na ang Diyos ay mahalaga sa buhay mo. Pinapakita mo na ikaw ay mayroong pagpapahalaga sa ating Panginoon. Ngayon po, sabi rito, volunteer your time and talents. Okay? Una, para matulungan natin ang ating simbahan, dumalo tayo. Pangalawa, mga kapatid, volunteer your time and talents. Okay? Pag sinabing volunteer your time and talents, mga kapatid, nagkukusang loob ka, no? Na ibigay yung tinatawag, mga kapatid, na oras mo, panahon mo, at ang talento mo sa Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, Galatians chapter 6, verse 2, ang sabi ng Biblia, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Mga kapatid, pakinggan niyo po, magtulungan daw tayo sa pagdadala ng pasanin. May personal kang pasanin. May pang-personal po tayo. Pero po, meron din tayong pangkalahatang pasanin. Ano po yun? Ang pagtataguyod ng gawain po ng ating Panginoon. Kuha natin. Naintindihan natin, mga kapatid? Amen. Kaya po tayo nagkakatipon, tinataguyod po natin, mga kapatid, ang gawain ng ating Panginoon. So ito po, binubuhat po natin ang bawat pasal ng bawat isa. At para matulungan po natin ang simbahan, ang bawat isa sa atin, matulungan natin ang sabi ng Biblia, volunteer your time and talents. Pag sinabing volunteer your time, bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, meron pong mga ginagawang activity sa church.
Halimbawa, meron po tayong itatayong CR, halimbawa. May alam ka naman sa pag-construction. Sabi diyan, volunteer your time and talents. Kung libre ka naman sa araw at oras na yon, pumunta ka, tulungan mo. Hindi yung, magkano ba ang araw? Mga kapatid, hindi ganon. Panalo. Volunteer nga voluntaryo. Dahil sa pag-ibig, kaya ka nagbo-voluntaryo, mga kapatid, na may oras ka. Alam niyo mga kapatid, napakasarap ito para sa side ng Diyos. No? Busy ka sa paglalaba. Pero pag alam mong pagdating para pang Panginoon ang gagawin, iniiwan mo para sa Panginoon. Praise the Lord. Nandudun ka, nag-aasintada ka, nagpapalitada ka, binibigay mo yung iyong oras at ang iyong talento. Kaya napaka-importante mga kapatid na maintindihan natin yung pagdalo sa gawain, pagbibigay ng oras sa bawat activity, at pag-o-offer mo ng talento mo, nakakatulong po yan sa simbahan. Halimbawa po dito sa atin mga kapatid, ngayon po wala pong tutugtog sapagkat si Brother Louie po ay mayroong sugat po mga kapatid sa kanyang daliri. Yun pa naman po ay ipinipress sa string ng gitara, kaya hindi po tayo makatugtog ngayon. No? May bass guitar tayo, wala rin naman tutugtog. Meron tayong piano, wala rin naman tutugtog. Meron tayong ako tutugtog mga kapatid, ang pangit naman nun. Ako lang tutugtog drums, tapos kakanta kayo. Ito mga kapatid, huli lang ito eh. Okay? Lahat pwedeng tumugtog ng walang drums eh. Pero pag ang drums lang pinatugtog mo, para kang timang niya. Di ba? So, yan po. Ngayon, wala tayong nakikitang musician. Meron kang talento pala sa music. Bakit hindi mo i-offer sa Diyos? Puntahan nyo yung ating kapatid, si Brother Jerome, ang presidente, mga kapatid ng youth. Kausapin mo, marunong ko mag-gitara. Baka pwede ako. Gamitin ako ng Panginoon para sa gawain. Gusto ko i-offer ang aking talento sa simbahan para makatulong din ako. Yan. So, ganun po, kung ano po yung iyong talento, i-offer mo sa Panginoon. Okay? Mga kapatid, wala pong taong walang talento. Amen. Naniniwala ba kayo? Wala po. Alam niyo yung mahilig matulog? Talento yun. Tulog ng tulog, di mo utusan. Yan pa naman ang pinakamahirap isingin, ang nagtutulog-tulugan. Amen. No? Pero hanga po ako, gusto ko pong saluduhan ang lahat ng mahilig matulog. Ang hirap kasi yan. Sa akin, mahirap po yan mga kapatid. Hindi po talaga ako makatulog ng katulad ng iba. Ngayon po, mga kapatid, for the last, share your resources. Okay? Para matulungan natin ang ating simbahan, ang bawat isa sa atin, okay? Para maintindihan natin para matulungan natin ang church. Pag sinabing church, ano po yun? Tao po yun. Sa madaling salita, para matulungan instead na matulungan natin ang church, palitan natin ng konti, construct natin na maigi. Para matulungan natin ang bawat isa, ikatlo, for the last, ang sabi, share your resources. Ibahagi mo daw ang mga resources mo. Sabi dito, consider donating financially. Okay? Whether through tithes and offerings or one-time donations to support the church operations and outreach efforts. Okay, dito tayo magtatapos. Bibilisan ko lang mga kapatid. Tandaan nyo po, wala pong simbahan na hindi po gumagastos. Amen. Ang kuryente binabayaran. Swerte lang tayo, naka-solar tayo mga kapatid. Wala tayong binabayaran. Pero kapag nagtag-ulan, hanggang tayo paparehas. Walang araw eh. Okay? So wala tayong binabayaran. Nakalibre tayo dyan. Pero may tubig po tayo na binabayaran. Okay? Meron tayong ilang galon dyan ng tubig, mga kapatid, na binabayaran pagka nauubusan ng tubig para makainom po kayo. Okay? Ano pa po? Meron po tayong binabayaran monthly. Dito po sa ating hindi po sa atin ito sariling simbahan na ito Pinahiram lang to ng ating kapatiran. Isa yun sabi dyan share your resources. Si Brother Ryan, pinahiram niya po itong lupa na to. Pinatayuan ng... Alam niyo mga kapatid, pinahiram niya na tayo, umutang pa siya, at pinahiram pa uli sa atin para itayo ang simbahan. Tingnan niyo, bihira po sa tao ang ganyang mag-isip.
Sobrang hirap makakita ng ganyan pong tao. Hindi ko po sa tinataas si Brother Ryan sa inyo. Siya kasi po, naka-encounter kasi siya sa Diyos. Kapag na-encounter mo ang Diyos sa buhay mo, yung mga pangsarili mo, malilimutan mo para sa kasiyahan ng Diyos. Ang hirap makakita nun sarili mong lupa, pinahiram mo, umutang ka pa, para lang patayuan ng simbahan. Ganun niya kamahal ang Diyos. Nakuha ninyo? So, ganun po. Ito, isa sa Brother Ryan, ang isa sa pwede natin may halimbawa dito. Share your resources. No? So, ayun po, mga kapatid, i-consider natin yung tinatawag na donating. Sa donation, mga kapatid, napaka-importante po yan. Lalo na po, meron po tayong pinaplano na bibili po tayo ng malaking TV. Para nang sa ganun, pag nagpabasa po tayo ng mga Bible verse, nakikita niyo po ang ating binabasa. Okay? Kung may mga video na kailangan ipapanood sa inyo para maintindihan ninyo, maipi-play din po natin yan. So, paano yun mangyayari? So, kailangan po natin magtulungan. Share your resources nang wala pong pagrereklamo. Amen. Nakuha natin? Ngayon, ang sabi, consider donating financially, whether through tithes and offerings, mga kapatid. Ngayon po, ang sabi dito, or one-time donation, yung mga katulad ng mga pledge natin, pagka tayo po ay nagbukas na ulit ng pledge para po sa ating isasagawang project para po sa TV. Mga kapatid, dapat active tayo doon. Okay? Active po dapat tayo doon. Tapos, nandun po yung ating pag-share ng ating mga resources. Hindi yung, wag naman masasaktan hindi po yung kapag ka may mga gamit na, saya-saya mo. Pagka may ambagan, ayaw mo magambag. Di ba? Kahit ikaw naman siguro maiinis ka Di ba? Ang Diyos pa kaya. Di ba? So, kailangan po natin magtulungan. Kailangan po natin magtulungan sa bagay na yan. Sabi 2 Corinthians chapter 9 verse 7, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Mga kapatid, kaya pagka mayroon po tayong mga offerings, mamaya po may offerings po na magaganap, baka mag-isip kayo na, saan ba napupunta yun? Yun po yung pinaliwanag ko sa inyo. Tayo po ay may binabayaran tubig, may binabayaran tayong monthly, kasi ang pinahiram ni Brother Ryan ng lupa, nagpahiram siya ng 80,000 plus, binabayaran po natin yun. Hindi nyo po yun nararamdaman. Sapagkat yung offering po natin, ako po ang nakakasiwa doon, iniipon po yun, hinihiwalay ang sa tubig, sa inuming tubig, sa mga gastusin, hinihiwalay din po yun, yung kay Brother Ryan pambayad. Kaya pag monthly po, binabayaran po natin siya. At alam niyo po ba kung gaano po kabuti ang Panginoon, lalo na sa buhay ni Brother Ryan? Alam niyo, sinisingil lang niya tayo 1,000 isang buwan. Kung iba yun, mga kapatid, hindi papayag yun. Okay? So, meron tayong binabayaran. So, para buksan ko ang isip niyo, mga kapatid, 1,000 pa lang yun, 1,000 lang yun. Isipin niyo, mga kapatid, pagpalagay niyo na lang, kung tayo po ay nag-o-offer sa Diyos ay 20-20 lang. Tingnan niyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pagpalagay natin 20. 20 times 20 lang. 400. 400. Sa isang buwan, 400 times 4. 1,600. Tama? 1,600. May tubig pa tayo. May mga gastusin pa tayo, mga kapatid. Diba? Kaya ini-encourage ko kayo, mga kapatid, pag nagbibigay po tayo sa Panginoon, pinaghahandaan po yan. Amen. Dapat nararamdaman mo yung pag-ibig mo sa Diyos. At nararamdaman ka ng Panginoon kapag nagbibigay ka. Dapat nga ang ating mindset kapag tayo po ay walang trabaho, Panginoon, bigyan mo lang ako ng trabaho, isa po ako sa tutulong sa simbahan ninyo. Amen. Sa tingin nyo, hindi tutugon ng Diyos. Tutugon ng Diyos. Bakit? Involved siya sa plano mo Kaya yung mga taong makasarili, magkatrabaho lang ako, bibili ako kotse, bibili ako ng ganito, wala nang Panginoong inisip, mga kapatid, ayun, nabangga. Bakit? Puro pang sarili. Kaya mga kapatid, bihirang-bihira po yun. Isa sa halimbawa na pwede nating maisip, tularan. No?
yung ginagawang sakripisyo ng iba. Nakuha natin mga kapatid. Pag tayo po ay nagkaloob, mga kapatid, hindi naman po nakatingin ang Diyos sa presyo eh. Amen. Kung piso lang yan, okay lang yan. Pero matitiis nyo po ba kung lahat na lang tayo piso, 20 times 4, 80? 160. Magagalit na si Brother Ayo sa atin. Kasi lahat masaya eh. Masaya kaya magbigay ng piso lang. Sabihin nyo hindi. Bibili kayo, 1.5 na soft drink, sabihin sa inyo ng tindera, piso lang. Grabe ah! Kahit bibili mo lahat, tapos magtatayo ka ng tindahan sa sarili mo. Diba? Bakit? Kasi mure. Ang sarap sa pakiramdam pagka alam niyo yung mga tira-tira lang, mga ano-ano. Ang sarap sa pakiramdam eh. Pero kapag may presyo na, ang bigat na eh. Diba? Kaya sabi ko eh, may mga, lalo na kalalakihan, pag na-inlove sa babae, kahit na walang pera eh, magbibigay ng ano eh, ng talagang pinaka-the-best niya eh, bulaklak. Tapos walang kamalay-malay yung babae, habang umuwi, naglalakad lang mula Tarlac, papuntang Naik. Bakit? Bakit? Kasi nakikita niya na yung pag-ibig niya ay totoo. At dahil mahal niya yung kanyang iniibig, gagawin niya ang lahat para mapasaya ito. Tama? At pag napasaya niya ito, at nakita niya na naging masaya yung kanyang nililigawan, dahil sa effort niya, kahit pagod siya, masaya na rin siya. Na kahit na inabutan siya ng bagyo, lindol, naglalakad siya, wala akong pakialam. Ang saya ko kasi. Tama? Wala akong pakialam, ang saya-saya. Kahit na galit yung nanay niya sa kanya, dahil lahat ng pera niya nauubos na, kahit na pinuputak siya, nagrarap na, nagpapaka-XB na yung nanay niya. Matutulog siya ng payapa. Bakit? Nagawa niya ang kanyang misyon. Na ano? Maipadama ang kanyang pag-ibig, mapasaya yung kanyang iniibig, masulit nila yung oras. Di ba? Gaano pa kaya ang Diyos, mga kapatid? Sa tingin ninyo mga kapatid, gaano pa kaya ang Diyos? Ang Diyos po ba'y, hindi po ako nagmamalita, ako po'y naghahalimbawa lang. Ano? Karapat dapat po ba ang Diyos sa piso? Ganyong kumikita ka ng 100,000? Panalo. Tingnan nyo, nakikita ninyo. Pero kapag aambag ka sa mga kaibigan mo, ng mga inuman, sa'yo isang red horse na case, pagdating sa Panginoon, okay na yan. Sabi ng Diyos, masaya. Masaya. Basta importante, masaya tayo sa binibigay natin. Mga kapatid, isang side lang yun. Ang pangit nun. Oo nga, masaya ka. Yung pinagbigyan mo, masaya. Papayag ka ba? Birthday mo? Dibo mo? Tapos nirigaluhan ka ng kung ano lang. Tapos nung bumili ng wrapper, gano'n nyo na, tapos pinuluputan ng mga packaging tape. Tapos, wala man lang stapler, wala rin paste, nakaway na lang. From ganito, bigay mo. Aba, sige nga, magsabi kayo kung matutuwa ka kung pagbibigyan ka rin gano'n. Tapos yung binigay sa'yo dahil mahilig ka nga sa kape, pagdating sa'yo dahil lukot-lukot na, pagbukas mo, basag pa. Mga kapatid, matutuwa ka kaya? Hindi. Kaya yun po dapat natin maintindihan. Pagdating po sa Panginoon, pinaghahandaan yan. Iparamdam mo sa Diyos. Kaya nga po natin tinuturo ang ikaw po para matutunan po natin na iparamdam sa Diyos ang unahin siya. Kapag kumita ka, ano mo na yun sa Panginoon. Hindi yung pag kumita ka, ito sa patuka. Ito sa tokip, ito sa inuman. Pagdating sa Panginoon, 3 pesos. Pwede na to. 3, I love you. Nilusot pa talaga. Mga kapatid. So, yun po mga kapatid, ano? Okay, bago tayo magtapos, mga kapatid, 3 bagay ang dapat natin tandaan para matulungan po natin ang ating simbahan. Una, aktibo tayo mga kapatid makipag-participate sa gawain pangambagan, sa gawain activity, kailangan po natin na maging active. Sumunod po, kung meron kang mga talento at meron ka namang sobrang oras, kasi sa itulog mo yan ang itulog, sobra naman ang oras mo, punta ka sa simbahan, i-offer mo yung iyong talento. Okay?
So, kailangan po natin yung gawin para matulungan natin si Simbahan. Sumunod po mga kapatid, share your resources. Ano po ba yung meron ka? Ano ba yung meron ka? Halimbawa, so ikaw pala meron kang planta ng mga kurtina. Di ba? Nakita mo yung kurtina natin mga kapatid, oh. Dating pula, parang nagiging pink na. Meron kang planta pala ng kurtina. Bakit hindi mo i-offer? Pastor, i-offer ko. Ay, salamat ah. Pastor, 3 gives ah. Aray ko. Supply, mga kapatid. Dapat, alamin natin, no? Alamin po natin, mga kapatid, pag sinabing share your resources, binabahagi mo. Di ba? I-share mo ang resources mo, mga kapatid. Kung mayroon kang mga ano dyan, may mga tawag ito, may negosyo kang bigasan, hindi po ba nagpapakain tayo pagtanghalian? Pwede mo sabihin, sagod ko na po ang bigas pagtanghali. Di ba? Malaking tulong po yun, mga kapatid. Kaya kung mag-iisip ka lang, marami kang pwedeng itulong. No? Halimbawa, ikaw ay chismosang tao, pwede may tulong sa simbahan yan. Hindi para manira, Hindi para manira. Ang punto dyan, mga kapatid, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Total, magaling ka mag-chismis. I-chismis mo si Jesus. I-chismis mo siya sa iyong kapitbahay. Amen. Na ano, kumari, nagbago na ako. Alam ko, chismosa ako, pero ibang chismis ang dadalik ko sa iyo. Ang Panginoon pala ay namatay para sa atin. At pag hindi tayo nagbago, may impyerno tayo. Grabe ah, diba? Nag-upgrade ka. So yun, mga kapatid, tandaan po natin, importante po yan. Ulitin ko po, mga kapatid, ano po yung una? Active participation, maging active ka, no? O tayong patulog-tulog. Number 2, mga kapatid, volunteer your time, no? Time, at ano raw po yung mga kapatid, yung talento natin. Sumunod, i-consider natin, share your resources. I-share mo. Kung may talento kayo sa pag-awit, kulang na kulang po tayo ng singer. Nakakala nyo. Isa lang po singer natin, minsan dalawa. Ayun, dalawa si Brother Wayne. No? Pero, mga kapatid, maging patas tayo. Maging totoo tayo, ha? Hindi po porket, ay, kulang ng singer. Ikaw naman, key of G. Ang kanta ay key of D. Ang iba, Pastor, sabi mo, i-share ang talents eh. Oo, pero may kaayusan. Kaayos natin. No, ilagay natin sa tama kasi imbis na yung mga tao magpuri, nakakunot yung noo. Dahil iba yung tono mo. Okay? So, ayun po mga kapatid. I-make sure natin na yung ating i-volunteer na time and efforts or kung ano man ay dapat totoo. No? Totoo, hindi yung trip mo lang. Okay? So, yun lamang po mga kapatid. Palakpakan po natin ating Panginoon.